Hello everyone! Magandang gabi po sa ating lahat. Narito na po si Len para sa ating ika-81st day na ating share ng devotion video or 81 day na ating share ng devotion video. And we thank God because today wala tayong Thursday devotion na live sa ating Alive in Christ page dito sa Hong Kong. Because siguro dahil sa signal ni Pastora Joy sa Baguio, kaya hindi muna nakagawa ng live devotion. But, anyway, tayo ay magko-continue sa ating day-to-day na pagdi-devotion mula sa ating devotion notebook. And we need to thank God and acknowledge God and thanking Him for all the blessings, sa kalakasan sa buhay, at sa wisdom na ipinagkakaloob sa atin upang tayo ay makapagpaliwanag ng maayos sa ating kapwa sa pamamagitan ng ating devotion na ito. So, bago pa tayo magpasimula sa ating devotion, huwag natin laging kakalimutan ang mag-opening prayer or manalangin sa ating Panginoon Diyos. So, let's all pray. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa panibagong araw na ito, Panginoon, na kami ay sinamahan ninyo, Panginoon, at alam namin, Panginoon, na kung paano na kaming sinamahan at pinuno ng mga pagpapala sa araw na ito, Panginoon, upang makatulong sa aming kapwa sa iba't ibang pamamaraan, Panginoon, ay gayon din nasasamahan nyo kami sa bawat araw ng aming buhay, Panginoon. Dalangin po namin, Panginoon, na patuloy nyo kaming patnubayan, Panginoon, sa ginagawa namin itong pagbabahagi ng inyong ebanghelyo sa iba, Panginoon, at maging masigasig kami, Panginoon, na ito ay laging magawa sapagkat kailangan na kailangan ng bawat tao, Panginoon, at gamitin namin ang aming mga social media, Panginoon, upang maibahagi ang inyong mabuting balita sa bawat isa, Panginoon, higit, Panginoon, ang aming mga kapwa, kababayan, Panginoon, na wala pang lubos na pagkakilala at matibay na relasyon sa inyo at sa inyong anak na si Jesus, na nais po namin, Panginoon, na ipahayag sa kanila at ipaalam, Panginoon, na tinapos na gawa ng iyong anak na si Jesus at inyong libreng pinagkakaloob na grasya at habag at kaligtasan para sa bawat isa, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa laging pagsama sa amin ng banal na Espiritu, Panginoon, upang maunawaan ng lubusan, Panginoon, ng inyong mga salita, Panginoon. At laging kayo po ang aming itinataas, pinapapurihan, Panginoon, sapagkat walang ibang may likha sa amin, kundi kayo lamang, Panginoon. Naway napapapurihan namin kayo at napapasaya, Panginoon, sa aming ginagawang ito, Panginoon. Kayo po ang siyang mataas, Panginoon, at kami ay mananatiling humble lamang, Panginoon, na nasa may pinakamababang level, Panginoon, upang hindi kami maging mayabang, Panginoon, sapagkat wala kaming magagawa kung kami ay hiwalay sa inyo, Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ng bugtong na anak na si Jesus. Amen. So, babasahin ko po muna sa Lucas 19:3. Ito yung sinasabi. Sinikap niyang makita si Jesus, si Zaccheo nga daw, upang makilala kung sino ito, ngunit sa dami ng tao ay hindi niya ito makita dahil siya'y pandak. Message: mababasa dito na sinikap daw ni Zaccheo na makita at makilala si Jesus. Pero dahil napakarami daw ng tao ay hindi daw niya ito makita dahil siya ay pandak. Application: makikita natin na kahit napakayaman ni Zaccheo at kilala sa Jericho, ay mayroon itong matatawag na kapintasan. At masasabi na gaya sa lugar ni iyon na tinatawag na Jericho, ay may tila pader na hadlang para makita si Jesus. Sa taglay niyang liit o pandak ay di talaga niya makikita o makikilala si Jesus dahil mayroong mas matangkad o mataas sa kanya pagdating sa sukat. Kaya dapat na kahit anuman, sino man at gaano kataas o katibay ang pader na humaharang sa atin para makalapit sa Diyos, ay tibagin o patumbahin natin ito. Madalas ito ay ang mga gawa ng kaaway na sisirain ka, panghihinaan ka ng loob at mga tao na pipigilan ka talaga sa pisikal. Subalit dapat mo ito o sila na matalo o mapagtagumpayan dahil kapag nakilala mo ng lubos si Jesus at nagkaroon kayo ng matibay na relasyon, ay masasabi mong sulit na ipinaglaban mo. So, purihin ang pagbasa ng salita ng Diyos, di ba? So, kahit ang mga alagad na ating Panginoong Yesus ay mayroon ding mga kapintasan, isa din dyan ang ating alagad niya na si Paul, 'di ba? Na kung saan ay kung babasahin ninyo ang kanyang mga sulat ay ilang beses daw niya idinalangin sa ating Panginoon na tanggalin yung nasa sa kanya na nagiging balakid upang hindi natin alam kung ito ay
physical na kapintasan or sa pag-uugali, 'di ba? Pero sabi nga walang perpekto sa atin, eh, 'di ba? Na kahit minsan perpekto ka mang tingnan sa panglabas, pero minsan sa loob mo, halimbawa mabilis ka pa rin magalit, madadamdamin ka, or hindi hindi pa totally makikita na nagari sa iyo ang ating Panginoong Diyos. Dahil sabi nga, we are a work in progress, 'di ba? Kumbaga, hindi tayo ganoon ka-perfect, hindi tayo katulad ng ating Panginoong Yesus. Pilitin man natin na gawin or maging super kagaya ng ating Panginoong Yesus, pero as times goes by, ayan, ay kahit papaano ay nagkakaroon ng improvement, 'di ba? Sabi nga, be willing lang na magpabago sa ating Panginoong Diyos, and kung ano man ang ating mga kapintasan, kagaya dito si Sakeo ay isang pandak o maliit na lalaki, ay may mga balakid sa kanya or pader na kung matatawag, na para hindi niya malapitan na ating Panginoong Hesus. Dahil syempre, kung halimbawa nakapagsiksikan siya sa maraming tao, baka mapagtatapakan lang siya. Kasi nga, maliit siya pagdating sa height, di ba? Pero may gagawin na paraan si Sakeo para makita at makilala niya ang ating Panginoong Hesus, at abangan yan sa susunod nating topic bukas. But anyway, dito muna tayo mag-focus sa topic natin na ito, na 'di ba, ayan. So ang kalaban ng ating kaaway or si Satanas ay lagi yang gagawa ng paraan. Halimbawa, parang bubulong sa na wala, hindi mo kaya 'yan. Kung may problema ka, hindi mo nakakayanin 'yan. Sumuko ka na. Give up mo na. Sumpain mo na ang Panginoong Diyos, or magpatiwakal ka na, 'di ba? Ganyan ang mga ibubulong sa ng kaaway. Pero kapag pinanghahawakan mo at pinagbubulayan mo ang salita ng Diyos, lagi kang nananalangin sa ating Panginoong Diyos ng taimtim, at talagang intimate at intentional din ang iyong pakikipag-usap sa ating Panginoong Diyos, ay mapaglalabanan mo o mapagtatagumpayan mo ang gawa ng kaaway. Sabi nga, 'di ba, kapag alam mo yung mga promises na ating Panginoong Diyos, 'di ba, na kung saan, 'di ba, ang mga Israelita nung lumabas sila sa pagkakaalipin sa Egypt is dahil may ipinangako sa kanila na promised land, o 'di ba, yun nga may promised land. Kaya sa atin may promised land din ng ating Panginoong Diyos, 'di ba, na hindi niya hayaan na tayo ay manatiling alipin ng kasalanan o kung anumang nakakapagpaalipin sa atin, bagkus nais ng Panginoong Diyos na tayo ay maging malaya. Kaya nga ipinadala niya ang kanyang anak na si Jesus, na ito nga kailangan makita o makilala ni Sakeo upang magkaroon ng pagbabago sa kanyang buhay, 'di ba? So sa buhay natin, kung may mga iba sa atin na hindi pa kilala ang ating Panginoong Diyos o ang ating Panginoong Yesus, syempre sila ay parang nagwa-wonder pa lang sa buhay. Akala nila na magiging masaya sila sa pamamagitan ng kapag kumikita sila ng maraming pera, or kapag nagliliwaliw sila sa buhay, 'di ba? Pero pag yung moment na ikaw na lang mag-isa, 'di ba? Doon mo mas malalaman or makikita na, ay, kahit pinilit kong maging masaya sa labas, pero pag ako na lang pala, iyak ako ng iyak, malungkot ako. At alam mo ba na sa kakulangan na yun, or sa hinahanap mong kakulangan na yun sa iyong buhay, kahit makabit mo man ang lahat ng bagay o yaman dito sa mundo, yan ay ang pupuno niya na yung ating Panginoong Diyos at ang ating Panginoong Yesus, na kapag pinapasok mo siya, sabi nga, 'di ba, i-empty natin ang ating sarili para tayo ay punuin ng ating Diyos. At kapag tayo ay sobrang nag-uumapaw na yung pag-ibig, yung pananalig at pananampalataya natin sa ating Panginoong Diyos, at naunawaan natin yung dakilang ginawa ng ating Panginoong Yesus, na tinubos tayo sa kasalanan, na imbis na dapat tayo yung magdudusa at maipapako sa krus, pero sa sobrang pagmamahal niya, lahat ng kasalanan ng buong sangkatauhan ay pinasan na niya, at nakasama na niyang namatay sa krus, 'di ba? At napagtagumpayan naman niya within 3 days, kaya siya ay muling nabuhay at bumalik na sa kaharian ng ating Panginoong Diyos upang ipaghanda ang ng mga silid or ng mga kwarto o bahay ang mga susunod at sasampalataya sa ating Panginoong Diyos, at tatanggapin ng ating Panginoong Yesus bilang Diyos at tagapagligtas ng kanilang buhay, 'di ba? So yun yung greatest sacrifice na ginawa sa atin ng ating Panginoong Yesus. And as times na malalaman mo na grabe, no, sobrang nakaka-amaze yung ginawa ng ating Panginoong Yesus na yun.
na kumbaga, sino ba yan, parang sabi mo, sino ba naman ako para mahalin na ating Panginoong Diyos, di ba? Pero simula pa lang, nang nilikha ng Diyos ang buong mundo at buong kalawakan, iniready niya na to para sa ating na mga tao, di ba? Na kung saan gusto niya nga na tayo ay magkaroon ng payapang buhay, magandang buhay, masaganang buhay, yung buhay na wala ka nang hahanapin pa. Kaso lang, dahil pumasok nga sa atin ng kasalanan mula sa ating mga ninuno, ay yung magandang plano sana sa atin, sorry po, ng ating Diyos ay naudlot, or 'di ba yung parang kung iisipin na iba ay dito sa mundo ito may sakit, may kamatayan, may mga pagdurusa. Pero kapag napunta na tayo sa kaharian ng ating Panginoong Diyos sa kabilang buhay, is doon na natin mararanasan yung glorified body or glorified life and living in eternal life. Ayan, dahil doon ay wala ng sakit, wala ng pagtanda, wala ng pagluha, kundi puro kaligayahan na lamang at pagpupuri sa ating Panginoong Diyos. But lagi po nating tandaan na bukod sa kaharian ng Diyos, kagaya sa nabasa natin sa book of Lucas din, ayan, ng mga ahead na mga chapter, ay mayroon ding tinatawag na impyerno or habang buhay na paghihirap. So, ngayon pa lang ay dapat napipili na natin kung ano ba ang nais natin sa buhay natin. Kung halimbawa, ngayon tayo ay nagsasakripisyo, ngayon tayo ay dumadanas ng mga pagsubok na napagtatagumpayan natin. Pero nandoon yung pag-asa at tiwala natin sa ating Panginoong Diyos na pagkatapos ng buhay na ito, ay ang kakamtin naman natin ay buhay na walang hanggan, na masaya, masagana, at nagmamahalan ang lahat ng tao at walang awayan, walang gera, or kung anumang iisipin ng bawat tao, hindi i-enjoy lamang ang fellowship with the Lord sa kanyang kaharian, di ba? So, sa buhay po natin, nawa ay ma-realize natin yan. Marami tayong mga napapakinggan ng mga preaching at mga share ng mga devotion kagaya nito. And nawa po ay nabubuksan ng ating puso, isip at kaluluwa upang tanggapin at papasukin ng ating Panginoong Yesus. Nang sa gayon, di ba, hindi mo man masasabi na smooth sailing ang buhay, wala ka na magiging problema. Nagkakaroon ka pa rin ng problema kasi nasa mundo pa nga tayo. Pero, ang kagandahan lang is meron kang kapayapaan and assurance that the Lord save us, that the Lord make us free, that the Lord love us, and the Lord will accept us kahit ano man ang ating mga pagkakamali at ano man ang ating mga kakulangan. And ayun nga, sa kasabihan na nasa Bible na seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added for you. And basta hanggang sa huli na ating hininga ay nawa ay gamitin natin ang ating buhay upang makatulong sa ating kapwa, sa ating mga mahal sa buhay, at mapasaya natin ang ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng pagbabahagi na kanyang ebanghelyo sa lahat ng ating mga makikilala o mga makakasama, dahil wala pong ibang makakaabot sa kanila kundi tayo rin. Nawa gamitin natin ang ating social media hindi para manira ng buhay ng ibang tao, kundi para buuin ang buhay ng ibang tao at matulungan sila na from walang pagkakilala sa ating Panginoon Diyos ay magkaroon sila ng pagkakilala at malalim na relasyon sa ating Panginoong Diyos, dahil lahat tayo ay mahal ng ating Panginoong Diyos at nais niya na tayo ay makasama sa kanyang kaharian. And anumang balakid, anumang mga pinagdadaanan natin ay kayang-kaya natin yung mapagtagumpayan dahil sa lakas na bigay sa atin at kaloob sa atin ng Diyos at ni Kristo Jesus. So, hanggang dyan na lamang po ating share and devotion video. Tayo po ay magpaalam into closing prayer. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli nagpapasalamat po kami, Panginoon, na kagaya dito ay sa kayo, Panginoon. Kami man ay mayroong iba't ibang kapintasan, Panginoon, na either sa physical, Panginoon, or sa aming panloob, Panginoon. Ngunit kayo po ang nakababatid, Panginoon, at nawa gamitin namin ang aming kahinaan kung mayroon mang kaming kahinaan o kapintasan, Panginoon, upang hanapin kayo, makilala kayo ng lubos, Panginoon, at magkaroon ng matibay na relasyon sa inyo, Panginoon. Wala pong ibang makakagawa nito sa amin, Panginoon, but we have to decide, Panginoon, na magdesisyon kami sa sarili namin, Panginoon, na tanggapin ang iyong anak na si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas, Panginoon, kung nais namin na magkaroon pa ng buhay na walang hanggan, Panginoon. Sapagkat sa mundo ito, Panginoon, ay puno ng paghihirap, puno ng sakit, Panginoon, puno ng pag-aalala ng bawat tao, Panginoon.
lalo higit, Panginoon, na hindi pa kayo nakikilala, iniisip nila, Panginoon, na wala na silang pag-asa sa buhay, Panginoon. Ngunit, sa pagsimula ng pagkakilala at pagtanggap sa inyong anak na si Jesus, Panginoon, ay bibigyan niyo sila ng buhay na walang hanggan, Panginoon, at makakasama sa inyong kaharian diyan sa langit, Panginoon, na kung saan ang anak ninyo si Jesus, Panginoon, ay pinaghahanda kami, Panginoon, na aming bahay o aming lugar na pagtutuluyan kapag kami ay nanatili na sa buhay na walang hanggan kasama ninyo, Panginoon. At tulungan niyo po ang bawat isa sa aming, Panginoon, na sa aming puso, Panginoon, ay hipuin upang ang bawat mga makikilala namin, Panginoon, ay tulungan namin na makilala kayo at magkaroon ng matibay na relasyon sa inyo, Panginoon, sapagkat wala po kaming ibang pwedeng asahan, Panginoon. Wala po kaming ibang pwedeng lapitan para sa maiksing buhay na ipagkakaloob niyo sa amin dito, Panginoon. Umabot man kami ng mahigit 100 taon, Panginoon, ngunit ang mga taon na ito, Panginoon, sa inyo ay napakaigsi lamang, Panginoon. Ngunit sa amin, Panginoon, ano man ang ipagkaloob niyo sa amin, Panginoon, ay aming pinasasalamatan, Panginoon. Pagkus ay dinedeklara pa namin, Panginoon, na mas lalo kami pagpapalain, Panginoon, sa lahat ng aspeto ng financial, emotional, spiritual, Panginoon, at relationship, socially sa aming kapwa, Panginoon, na hindi kami mahiya, Panginoon, na ipahayag ang inyong ebanghelyo sa bawat isa, Panginoon, sapagkat alam namin, Panginoon, na may isa lamang na tumanggap sa inyong anak na si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas, at kilalanin kayo bilang Diyos o Ama ng aming buhay, Panginoon, ay sobrang saya na ng kalangitan at nagkakaroon ng party, Panginoon, ng kasiyahan, Panginoon, dahil sa isang tao na tumanggap sa inyo, Panginoon. Nawa po, Panginoon, ang bawat isa sa aming, Panginoon, ay kung paanong iningatan nyo sa araw na ito, Panginoon, ay iingatan nyo sa bawat araw ng aming buhay, Panginoon, at idedeklara ang bawat isa, Panginoon, na ang aming buhay ay handa kaming ipagamit sa inyo, Panginoon, para mas madami pa ang maabot ng inyong mabuting balita ng kaligtasan na libre yung pinagkakaloob sa bawat isa, Panginoon. Muli, binabalik po namin ang lahat ng papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ng bugtong na anak na si Jesus. Amen. Good night po sa ating lahat and God bless. Kailangan ko na rin po matulog. Bye!